ang Batangas, nagsabi na po nga sila na ASF na po talaga karamihan po ng mga hog raisers po doon. So tama ho ba na state of calamity po ang Batangas dahil po nga sa ASF? Tama yan, Ms. Pat. Nag-declare ang Sangguniang Lalawigan ng Batangas upon the recommendation ng PDRRMC nila ng state of calamity sa buong lalawigan para po magamit yung kanilang calamity fund at makatulong na magsugpo doon sa pagkalat po ng uso. Meron lang akong nais linawin, Asek, kasi naulinigan po namin si Secretary Francisco Chu Laurel na nagsasabi po na sinabi niya na pwedeng kainin kahit na po yung baboy has been infected by ASF, basta lutuin lamang ng maayos, hindi po ba? Tama po ba yung ang intindi ko, ang narinig at na pagkakaintindi ko, Asek? Ang nabanggit po ng ating kalihim, bagamat ito pong ating nararanasan niya na African swine fever, yung virus po nito, yung mismong sakit ay hindi po zoonotic. Ibig sabihin, hindi po ito na ipapasa sa tao at hindi magkakasakit yung tao dahil sa ASF virus. So kung hindi po natin alam, kunwari na yung baboy po ay na-infect, pag ito po ay nalutong mabuti, mamamatay naman yung virus at hindi makakahawa. Bagamat sinasabi po sa atin dito sa ating Food Safety Act, lalo na po yung mga namatay na, ay hindi po dapat yun ikarne at idalhin sa mga pamilihan. Ganun din po yung mga infected, dapat po yun ay i-dispose properly sa kadahilanan po na hindi na maikalat yung sakit. Kasi very virulent itong virus na to, lalo na kapag ginawa lang longganisa o tosino, hindi pa na iluluto, ay talaga maikakalat yung virus po. So Asek, paki-explain, no? Because nga you mentioned nga na state of calamity po ang Batangas para may access po sila sa calamity fund. So I have a lot of, kumbaga sanga-sanga question. Number one, how many pigs are we talking about dito po sa Batangas na maapektuhan? Tapos, kailangan ho ba nilang katayin? Tapos, ibibigay, ito-turn over ho ba yan? Paano ba ipipreba para babayaran ba sila ng 10,000 kada ulo ng baboy na kakatayin? Ano po yung magiging proseso? Ano yung, bakit kailangan nga i-deklara, no, state of calamity? Ano pong makukuha ng hog raisers natin kapalit? Unahin natin yung gaano karami yung baboy sa Batangas. Okay. Batangas, meron sila about 1 million population at risk ng baboy. At ito ay katumbas ng almost 10% ng almost 10 million na baboy sa buong Pilipinas. Okay. Bago nag-ASF, nasa 12.7 million yan. Ngayon ay bumaba ng 9.9 million yung total hog population natin. So noong una, nung nagsisimula tayo sa ASF, yung ating pag-depopulate na tinatawag, nasa 1 kilometer radius, regardless kung may sakit o wala yung mga baboy na nasa 1 kilometer radius, kukunin niya lahat at i-depopulate. Kaya maraming namatay na baboy niyan. Ngayon, ang protocol natin is test and destroy. Kailangan sumailalim muna sa pagsusuri at pag nakita talaga na positive, saka palang i-depopulate. Kung hindi naman, ay hindi yan kakatayin para ma-preserve natin yung bilang ng ating mga baboy sa ating mga farms. So, test and destroy na po tayo. So, yan yung protocols natin sa ngayon. So, ngayon din ay binago na yung pagbabayad o tinatawag natin na indemnification sa mga i-depopulate. Dati 5,000 lang bawat isa regardless of age and weight. Ngayon ay 4,000 sa big, 8,000 sa medium size, at doon sa malalaki ay 12,000. Ito ay para mapigilan na yung pagpupuslit kasi dati pinipilit yan na ibenta o karnihin para mapakinabangan sa 5,000 lang. So ngayon ay mas magandang polisiya ito para talagang isuko na lang nila yung may mga sakit na baboy at hindi na may kalat. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.